nga nagsalita etong si Presidente Marcos, mga kababayan, dito po sa proclamation rally na naganap po dito sa may Ilocos Norte. At doon nga, mga kababayan, pasimpleng may mga hirit si PBBM at may mga tirada di umano dito po, mga kababayan, sa Team Duterte. Kasi kung titingnan po natin sino ba yung tahimik kapag ka wina-water cannon yung mga sasakyan po nating pandagat. Sino ba yung tahimik, mga kababayan, kapag ka tatanungin sa issue ng West Philippine Sea? At sino ba yung may dugo ng mga kababayang Pilipino po natin sa kanilang mga kamay dahil po dun sa palpak na pakikipaglaban po nila kontra ipinagbabawal na bato? So ngayon, eto, pakinggan po natin, mga kababayan, etong sinasabi ng ating presidente. Ano po, kasi mabigat yung mga binitawang salita dito ni PBBM, at bukas, mga kababayan, pihado, pag-uusapan po ito ng matindi dahil magbibigay ng reaction dito yung mga tumatakbong senador, especially doon sa line-up nitong si Digong. Ano po, so ngayon, ito, i-play po natin. Hirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. Ay, Sir Ron de la Cruz, official mega love shoutout po. Thank you po, sir, sa panonood. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, Guys, pagmasdan nyo si Senator Amy Marcos dito, mga kababayan, pagmasdan nyo si Senator Amy Marcos. huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang Kaya nga, mga kababayan, sabi nga dito si President BBM, binibira niya ang mga Duterte. May mga tao si Duterte diyan sa katabi niya. Tingnan mo si Tolentino, Cayetano, Lapid at Villar. Kaya nga tingnan ninyo, mga kababayan, at saka si Senator Amy, tingnan nyo, mga kababayan, yung reaction nila kapag pasimpleng bumibira na etong si PBBM. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Tama. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Sino ba yon? Sino ba yung mga kababayan na sinasabi o lantarang sinasabi sa mga interview, mga kababayan, na survival yung kanilang political career ngayon? Kasi, mga kababayan, parang nung mga nakaraang taon, especially nung 2024, may mga interview tayong nakikita na kung saan may mga tumatakbong senador ngayon ang nagsasabi na 50-50 yung kanilang political career ngayon at saka matinding survival. Kasi, mga kababayan, buhat nung pumutok yung ICC, nagkaroon ng investigasyon sa Quadcom, tila yung mga senador na yon na tumatakbo, mga kababayan, na nasasangkot sa matinding patayan nung panahon ng dating administrasyon, bumababa ng bumababa. At yung iba pa nga, mga kababayan, hindi na lumalabas sa survey yung kanilang mga pangalan. So sino ba yung mga nagmamakaawang iboto ng sambayan ng Pilipino? Comment nga. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami
Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Hmm. Ayaw kong isipin mga kababayan na sinadya ni PBBM to eh. Kasi may mga nagkukunwari dyan na mga sumusuporta sa gobyerno. Pero definitely mga kababayan, ano pala? Maka Duterte pala. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay Sino ba mga kababayan yung ano? Sino ba mga kababayan yung parang hinugot lang at inutusan bumili ng suka mga kababayan? Sino ba yan mga kababayan? Comment below nga. ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito. Tingnan mo si Senator Amy Marcos hindi siya makatingin kay PBBM. Kasi mga kababayan eto siguro ang isang dahilan mga kababayan kung bakit nagbitaw dito ng salita etong si PBBM kasi gusto niyang ipakita na kayang manalo nung ibang mga kandidato niya mga kababayan kasi nga subok na. At ang isa pa diyan mga kababayan, gusto niya ring ipakita dito na hindi porket kasama mga kababayan dito sa kanyang slate na katulad ng mga pro Duterte diyan na nagtatago sa Bagong Pilipinas slate na mga kababayan na yung interest para sa mga Duterte. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, yung iba kasi dito, katulad ni Senator Amy Marcos, nitong sina Villar mga kababayan, at yung iba pa, alam naman natin na pro Duterte yung iba dyan, pero mga kababayan nagtatago dito sa Bagong Pilipinas slate. So sinadya siguro mga kababayan yan ng presidente para makita ng taong bayan yung reaction po nila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na nangyari dito sa alyansa ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nila hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok, at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit sa kanilang katungkulan
ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. Ouch! Oy, baka tama, Presidente, baka tama si Robin Padilla. Kasi mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba noong 2022, ano ba yung pangako ni Robin Padilla kaya siya nanalo? Yung federalism na hanggang ngayon ay wala pa, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, ayaw ko mang sabihin, mga kababayan, na nabudol ang taong bayan dahil po dun sa dada ni Robin Padilla na ngayon ay hanggang dada pa rin. Mga kababayan, ika nga, walang naging resulta yung kanyang pangako sa mga kababayan nating Pilipino. Ang lalakas ng loob nilang pumunta sa gobyerno, pero sila, mga kababayan, wala pa silang nagagawa. Hindi nga natin alam kung may naipasa pang batas etong si Senator Robin Padilla. Ano, so ngayon ipagpatuloy pa natin. They are not here to oppose. They are here to propose. Tatlo ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Oh. Eh alam nyo na, Manang Aimee dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Oh. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto, ay naging Vice Mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko, mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Eto, isasama ko to si former Senator Manny Pacquiao, mga kababayan, kasi tinik sa lalamunan to ng mga Duterte. Alam nyo naman, mga kababayan, kapag ka naging senador, si Senator Manny Pacquiao at inupuan yan, yung impeachment ni Sara Duterte, automatic na. Ano po, kasi para sa mamamayang Pilipino yan, pinapakinggan niya yung interes ng taong bayan at gusto niya na yung mga kurap, mga kababayan, ay maipasok sa bilangguan. So ngayon, kapag ka nanalong senador, si former Senator Manny Pacquiao, automatic, mga kababayan, ano po, interes ng mamamayan yung isusulong niyan. So isasama natin yan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador na tiga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila
ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Yan na, yan na. Wala Eto, pakinggan nyo na to mga kababayan ha. Eto na, nasa exciting part na tayo. Yung mga didisit dyan, handa nyo na taingan nyo ha. Medyo masakit-sakit to. sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Nako! Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Oh, ano? Ano? Ay, may tinamaan ba? May tinamaan ba mga kababayan? O may tinamaan ba dyan? Kasi matindi to mga kababayan eh. Dito nga kasi kahit nga ang presidente, alam ng presidente mga kababayan, na may mga tumatakbong politiko ngayon na may mga dugo na mga kababayang Pilipino po natin, may bahid ng tukhang. At yung iba naman mga kababayan ay may bahid ng korupsyon na kasama sa nagbulsa ng pera ng mamamayang Pilipino. At yung iba naman mga kababayan ay pumapalakpak sa tuwing wina-water cannon yung ating mga Coast Guard mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. At yung iba pa nga mga kababayan ay nagsasalita na walang West Philippine Sea at gawa-gawa lang. Ano po, gawa-gawa lang ng Pilipinas yung West Philippine Sea. At yung iba pa nga dyan mga kababayan ay nagtatanggol doon sa mga Duterte na may pagka-pro-China. Di umano mga kababayan. Ano po, so ngayon, maliwanag na etong labang ito, ano po, ngayong eleksyon, ngayong darating na Mayo 12, ay laban sa pagitan ng pro-China at pro-Pilipinas. Pro-Pilipinas versus pro-China. Mga kababayan, kaya kung ikaw ay Pilipino, may dugo kang Pilipino, at ikaw ay mahal mo ang Pilipinas, piliin mo yung pro-Pilipinas. At kung ikaw ay katulad ni Digong or ng kampo nila, hindi ko naman nila lahat, mga kababayan, di umano na may pagka-pro, alam nyo na, pipiliin nila yung pro-China. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta Nako! na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Si Kibulok! Si Kibulok, mga kababayan, hindi rin nakaligtas kay PBBM. Ayan o, kita nyo mga kababayan bulaang propeta na nambabastos na mga kabataan at mga kababaihan. Hindi rin nakaligtas si Kibulok. Ano po, hindi rin nakaligtas sa sinabi ni PBBM. Kita nyo ba mga kababayan, kung titingnan yung mabuti to, diba? Sino ba nagpapanggap na propeta dyan? Sino ba ang nambabastos at nasasakdal ngayon dahil sa pangahalay di umano sa mga kabataan at mga kababaihan at nasasangkot sa human trafficking? Diba si Kibulok? Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Yan na! Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nako! Nais ba natin bumalik
sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Nako! Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Di ba mga kababayan? Kasi nga naman, nung panahon kasi ng Duterte administration, meron kasing, ang bansa kasi natin mga kababayan ay pinamugaran ng mga dayuhan na nagdinegosyo ng illegal na pasugalan. Ano po, at nang dahil doon, sa mga illegal na pasugalan na yon, marami sa mga kababayan Pilipino natin ang nalulong. Yung iba mga kababayan, ibinebenta na yung kanilang mga ari-arian, ibinebenta yung kanilang mga anak para lang makapagsugal. Dahil po dyan sa pogo na yan. Ngayon din naman mga kababayan, meron naman mga kabataan na kinuha at inagaw sa kanilang mga magulang at inaabuso. Ano po, inaabuso, minumulestya ng isang tao na nagpapanggap na anak ng Diyos. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, nasa sa inyo, gusto nyo pa bang bumalik sa ganong klase ng sitwasyon? Gusto nyo pa bang bumalik mga kababayan sa ganong klase ng pamumuhay na kung saan ang bansa natin ay pinamumugaran ng mga dayuhan na nagiging dahilan para mapahamak yung mga kababayan po nating Pilipino at malulong sa sugal mga kababayan na nagiging dahilan para makagawa po sila ng krimen. So ngayon, maliwanag yung sinasabi dito ni PBBM. Kasi mga kababayan, sa pool talaga dito yung mga makakapulot nito. Sa pool talaga sila dito. Especially yung mga politiko dati na pumayag na pamugaran ng Pilipinas ng mga dayuhan para lang magtayo ng negosyong iligal. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Tama! Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Pro-Pilipinas! Tama! Kaya sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Hey! Mabuhay tayong lahat. Maraming salam, Diyos Tek. Dinakad na kayo aming So sagad sa buto na tinamaan sila dito. Kasi mga kababayan, biruin nyo sino ba yung may bahid ng dugo ng mga kababayan po natin sa kanilang mga kamay? Especially ang una dyan, si Bato. Bakit? Siya yung arkitekto mga kababayan ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Na marami sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung mga inosente na nadamay at nabiktima ng pagkakataon nung isinasagawa nila yung madugong pakikipaglaban na yon. Ngayon naman mga kababayan, sino ba yung bulaang propeta na ngayon ay nasasakdal dahil sa pambabasto sa mga kababaihan at pangmumulestya sa mga kabataan? Si Kibulok. Sino ba yung politiko mga kababayan na pumayag na pamugaran? Ano po, pamugaran na itong ating bansa ng mga dayuhan para magnegosyo ng iligal na mga pasugalan na sumisira sa isipan, hindi lang sa isipan,
sa pamumuhay ng mga kababayan po nating Pilipino. Eh di ang mga Duterte, si Digong. 'Di ba mga kababayan? Sila lang naman 'yan. Sino ba yung tahimik at pumapalakpak sa tuwing winawater cannon yung mga sundalo natin sa West Philippine Sea? Sino ba yung laging no comment? Si Fiona. Sino ba yung mga politiko mga kababayan na saglip na ipaglaban yung West Philippine Sea sasabihin na walang West Philippine Sea? Alam kong kilala nyo na kung sino yon. Wala tayong pinapangalanan ha. Baka mamaya magalit na naman at mapikon. Ano po? Anyway, maliwanag naman mga kababayan na yung Team Duterte talagang binira ni PBBM dito sa kanyang talumpate. Bagamat wala siyang pinangalanan, alam nating lahat kung sino yung mga tinutukoy po dyan.